Mga kabalita, yan po ang nakuna ng pagbuga ng lava kagabi ng Bulkang Mayon. Ang tawag po dyan ng PHIVOLCS, slow effusion o mabagal na paglabas ng lava mula sa bunganga ng Mayon. Sa ngayon po ay nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. May namataan ding incandescent rockfall o nagbabagang mga bato mula po sa summit crater. Sandali ring namaga ang Bulkang Mayon. May mahigit 30 volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Samantala, update na po tayo sa sitwasyon sa Bicol. Ngayon pong may nakunang slow effusion ng lava ang Bulkang Mayon. At kamusta rin po kaya ang mga residente natin doon? May balita live si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Bicolandia. Jessica? Connie at mga kabalita, mahigit 3 buwan na nga ang nakalilipas mula nang mag-alboroto ang Bulkang Mayon dito sa Albay at sa ngayon patuloy pa rin ang pagluwa nito ng lava. Bandang 8:49 kagabi, nakuhanan sa IP camera ng PHIVOLCS sa Mayon Volcano Observatory ang slow effusion o mabagal na pagdaloy ng lava mula sa crater ng bulkan. Mas visible lamang ito kagabi. Ngunit paliwanag ni Dr. Paul Alanis, kung pag-uusapan ang aktibidad ng bulkan, patuloy naman ang paglabas ng lava mula sa bulkan sa nakalipas na 3 buwan, maging ang rockfall events at pagdaloy ng pyroclastic density currents o uson. Bagamat mababa na umano ang posibilidad na magkaroon pa ng malakas na pagsabog o explosive eruption, nakataas pa rin ang alert level 3 dahil sa uson na delikado para sa mga tao at hayop na papasok at mananatili sa permanent danger zones ng bulkan. Ayon naman sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, wala naman silang natatanggap na reports kaugnay sa paggalaw o muling evacuation ng mga pamilyang dinecamp na sa ilang mga apektadong bayan. Continuous pa rin naman po yung paglabas ng lava. Mas visible lang yung paglabas. Pero in terms of yung activity, patuloy pa rin, alert level 3 pa din. Po yung possibility na magkaroon ng pagsabog, malakas na pagsabog na eruption. Bagamat nandun pa rin yung possibility na yun, pero mababa yung possibility na yun. Sa ngayon, Connie, patuloy pa rin ang ginagawang close monitoring ng PHIVOLCS para sa mga posibleng pagbabago o significant changes sa aktibidad ng Bulkang Mayon at gayon din ang pagiging o pananatiling nakaalerto ng MDRRMOs at iba pang katuwang na tanggapan dito sa probinsya ng Albay. Connie? Yes, Jessica, dito sa karatig ng mga bayan ng Taal, nagka-experience kami nung VOG, Pero dyan ba, bukod dun sa lava, Jessica, meron din bang tayo na, kumbaga naaamoy na VOG o yung volcanic smog? Ayon nga, Connie, sa PHIVOLCS ay mas mababa na rin yung mga aktibidad ng Bulkang Mayon since nag-start itong mag-alboroto noong Hunyo. At sa ngayon, dito sa mga karatig na bayan naman ng Albay ay wala naman sa ngayon na reported na nakaka-experience nitong possible na nakakaamoy ba sila noong fog o yung smoke mula sa bulkan. At sa ngayon, patuloy din ang ginagawang monitoring pero sa ngayon nga ay wala namang reports patungkol dito. Connie? Yes, madagdag ko lamang din, yung mga kung sakasakali magkakaroon nga ng evacuation centers, handa na ba ang lahat para dito, Jessica? Sa ngayon, Connie, nananatili pa rin sa 22 evacuation centers iyong mga apektadong pamilya o iyong mga nakatira doon sa 6-kilometer permanent danger zone. At sa ngayon, since nga nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Mayon, ay nakaalerto pa rin at nakahanda pa rin iyong mga ginamit na evacuation centers sa Kaliman na kailanganing bumalik dito ng mga dinecamp na pamilya. Alright. Maraming salamat sa iyong update sa amin at ingat kayo, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.